Bakit nga ba may butas-butas ang mga dahon nito? Ano kaya ang meaning nito? Pampaswerte din kaya itong halaman na ito? Paano nga ba alagaan ng ating mga Monstera deliciosa? Gusto mo bang malaman? Tapusin mo ang video na ito. Hello mga ka-jungle! For today's video ay i-share natin ang napakaganda at pampaswerteng halaman na Monstera deliciosa. Ang Monstera deliciosa ay kilala ring bilang Swiss cheese plant o fruit salad plant. Ito ay isang pangkaraniwang halaman ng mga lugar na may mainit na klima tulad ng tropical na mga rehiyon. Ito ay kinabibilang ng pamilyang mga Araceae at kilala sa mga malalaking dahon na may mga butas-butas nito. Ang Monstera deliciosa ay kinakain sa ilang mga kultura at tinatawag itong deliciosa dahil sa kanyang mga lasa. Kung mapapansin nyo mga ka-jungle, bakit nga ba may butas-butas ang mga dahon nito? Ang mga butas sa dahon ng mga Monstera deliciosa ay tinatawag din na fenestrations. Ang mga ito ay likas na katangian ng halaman na nagbibigay ng mga butas o mga hiwa sa mga dahon nito. Ang mga fenestrations ay may iba't ibang mga papel sa paglago at proteksyon sa halaman. Ang mga teoryang tungkol sa kadahilanan bakit may mga butas ang mga Monstera deliciosa ay marami. Ang isa sa mga pangunahing teorya ay mga pagbiyahe ng mga insekto at hangin sa pamamagitan ng mga butas na nagdaragdag ng mga kakayahan ng halaman makakuha ng mga sustansya at hinihingi ng iba't ibang mga bahagi ng dahon nito. Alam niyo ba mga ka-jungle, ito rin ay maaring magpahintulot ng mga kahalumigmigan at tubig na magdaan sa mga butas upang maabot ang mga bahagi ng mga halaman na nasa ilalim ng mga dahon nito. Ang mga fenestrations ay maaring maging bahagi rin ng mga mekanismo, enerhiya, saving at pag-iimbak ng dahon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga butas, maaring mabawasan ang paglaki ng sangkap kailangan ng halaman na magresulta sa hindi pagkasira ng mga pintakasi. Ang ibang mga teorya ay nagsasabi na ang mga butas ay maaaring magbigay ng dagdag ng proteksyon, paglihim ng mga insekto at predator na potensyal na makakasira sa mga bahagi ng halaman na nasa ilalim ng dahon nito. Sa kabuuan mga ka-jungle, ang mga butas ng mga dahon ng Monstera deliciosa ay isang natural na adaptation ng halaman na nagbibigay ng mga benepisyo sa paglago at pagproteksyon nito. Kung itatanong natin kung maswerte nga ba ang mga Monstera deliciosa. Yes po mga ka-jungle, sa ilang kultura ang Monstera deliciosa ay may turing na halaman na pampaswerte o huling alulong ng pera dahil sa pagkakamukha nito ng mga kagamitan na inilalagay sa mga tipanan para sa pamamahagi ng pera. Ito ay nagbibigay ng mensahe ng kasaganahan at pag-unlad ng pananalapi. Gayunpaman, sa ibang paniniwala, wala namang tiyak na sinasabing swerte daw ang Monstera deliciosa. Ito ay isang ordinaryong halaman na maaaring magbigay ng kagandahan at kasiyahan sa tahanan at maapekto sa kasiyahan ng mga tao. Sa huli, kung naniniwala ang isang tao sa swerte ng Monstera deliciosa, maaaring makaranas ito ng positive na epekto sa kanyang buhay. Ngunit kung hindi naman ito bilang paniwala, ito ay maaaring maging isang simpleng halaman lamang at nakakapaligaya ng tahanan o dekorasyon sa kwarto. Marami ang nagtatanong kung saan nga ba pwedeng ilagay ang ating mga Monstera plant. Ang una, sa indoor. Ang Monstera deliciosa ay kadalasang inilalagay sa loob ng mga bahagi ng bahay bilang indoor plant. Maaari itong ilagay sa loob ng living room, dining area o kahit saan sa loob ng bahay na may mabuting ilaw at sapat na espasyo para sa paglaki nito. Pangalawa naman, near a window. Para maganda ang paglago ng Monstera deliciosa, kailangan nito ng sapat na ilaw. Kaya naman maganda ilagay ito sa malapit sa bintana kung saan may natural na liwanag na nakakapasok. Siguraduhin lamang na hindi ito diretso sa sobrang sikat na araw na maaaring sumunog sa dahon nito. Pangatlo naman, humid area. Kilala ang Monstera deliciosa bilang isang halaman na mahilig sa kahalumigmigan kung saan may mataas na humidity katulad ng banyo o kusina. Maaari mong ilagay ang halaman na ito para maganda ang paglago nito. Maaring pamalit-palitin ang Monstera deliciosa sa mga lugar na may mataas na kahalumigmigan para maging maligaya ang halaman. Pang-apat naman, pwede mo itong i-hanging plant. Ang Monstera deliciosa ay madalas na itinatanim bilang hanging plant. Dahil sa kanyang kagandahan at haba ng mga dahon, maaari itong ilagay sa mataas na hanging o hanger
para madaling lumago pababa ang kanyang mga sanga. Ngayon naman mga ka-jungle, ibabahagi ko naman kung paano alagaan ang ating mga Monstera deliciosa. Una, ang paggamit ng tamang lupa. Ang Monstera deliciosa ay kinakailangan ng mataba, malulusaw na lupa na may magandang daloy ng hangin at mahusay na pagpababa ng tubig. Gumamit ng potting mix na binubuo ng mga component tulad ng humus, sphagnum moss at perlite upang magbigay na itong angkop ng drainage at tamang sustansya. Pangalawa naman, ang paghahanda ng tamang pots. Piliin ang malalaking pots na may mga butas sa ibaba para sa tamang daloy ng tubig dahil ang mga Monstera deliciosa ay maaaring mataas na halaman. Maaaring kinakailangan din ito ang mga stakes o strelus upang suportahan ang kanyang timbang at paglaki. Ito naman ang pagdidilig ng Monstera deliciosa. Paghanda ng wastong pagdidilig. Ang Monstera deliciosa ay ang halamang na nagpapahalaga ng kaunting pagluluwat ng lupa bago ito diligan. Gamitin ang tamang uri ng tubig. Ang Monstera ay mas gusto ang tubig na hindi naglalaman ng masyadong halamang putik. Iwasan naman ang sobrang pagdidilig. Ang Monstera deliciosa ay matamis na nangangarap na paglubog at pagtigil ng lupa. Siguraduhin lamang na hindi mo ito sobrang didiligan dahil ito ay maaring magdulot ng tuyong mga dulo ng dahon o iba't ibang problema sa halaman. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-aalaga at pagmamahal sa wastong pagdidilig, siguradong magiging malusog at nagbabangong ang iyong Monstera deliciosa. Ayan mga ka-jungle, na i-share ko na sa inyo kung paano alagaan, pampaswerte ang ating mga Monstera deliciosa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-comment na yes para marinig natin. At huwag kalimutan i-share ang video na ito para makita din ng karamihan. Maraming salamat sa panonood mga ka-jungle, and I will see you next episode because more plant, less stress!